Patuloy na nasusunog ang loob ng isang condo complex sa Toronto. Halos isang linggo na rin itong hindi maapula ng mga bumbero. Hindi naman matukoy ng mga otoridad kung kailan muling makakauwi ang mga residente, kabilang ang isang Pilipinang ilang dekada nang naninirahan doon. May report si Teresa Redula. 6 na araw na ang nakararaan nang magsimula ang sunog sa gusaling ito sa Toronto. Wala mang makikitang apoy o usok. Patuloy pa ring nasusunog ang particle board sa pagitan ng mga pader ng 11 Thorncliffe Park Drive at ang karugtong na gusaling 21 Overlea Boulevard. Nabigla ako. At saka ang akala ko madali lang, mabilis lang matatapos yung hindi eh. Kasi parang you're up in the air na kailan kaya ako makakauwi. Isa lamang si San Juan sa mga residente ng mahigit 400 condo units na kinailangang lumikas dahil sa sunog na inilarawan ng otoridad na complex and stubborn. At ayon sa mga opisyal, posibleng magtagal ang sunog na ito hanggang sa susunod na linggo. We have never in the history of the Toronto Fire Service experienced a fire like this. I have spoken to colleagues across North America over the last number of days and metro-sized cities, and they have never experienced a fire like this. Nitong Sabado, sila San Juan, binigyan daw ng limitadong oras na makapasok sa tirahan. At aniya tanging passport, medication at ilang essentials lamang daw ang kanyang nakuha. I was panicking because it's only 15 minutes, right? It's very, very scary. Parang, Diyos ko, ano ba nangyari dito? Pati yung mga bintana ko, lahat yun, all the screen doors were all, I have 2 bedrooms, so it's all taken off, they just put it on top of my bed, the fridge and, the electrical, it all unplugged and all my cupboards are open and everything is, it smells smoke. Amoy usok talaga, amoy na amoy ang usok. Sa ngayon, ginagamit na raw ng fire crews ang garden hoses para maabot ang masisikip na espasyo kung saan nasusunog ang composite board. At para sa mga residente, asahan daw ang pinsala sa kanilang units. We have water damage throughout the building for obvious reasons, and those units that we are trying to access this material to extinguish, there will be damage to walls, there will be holes in walls as we try to put our hoses through. It's important for residents to know that the coverage available under a condominium or renter's insurance policy is there for them for what is known as additional living expenses. So any expenses that you may have incurred as a result of being displaced, please keep your receipts and you can provide those to your insurance company. Maraming inilikas na residente ang nasa hotel rooms ngayon at tinutulungan ng Red Cross at City of Toronto. Si San Juan, pansamantalang naninirahan sa tahanan ng kamag-anak kung saan tanaw ang kanyang condo building. There it is! Do you hope to be back soon? Yeah, I'm hoping. Nakipag-ugnayan na rin daw siya sa kanyang insurance. Umaasa raw siyang sana'y makabalik agad sa kanyang tahanan. Talagang, imagine yung pinaghirapan mo for so many years tapos biglang mawawala sa'yo. I just give it up to him, everything. And then I'm just so glad that I'm safe. Teresa Redula, Omni News, Toronto.